Kai Sotto nagpakita ng consistency ng kanyang laro sa preseason games ng Alpha sa Japan B-League. Nagiging automatic double-double machine na si Kai sa kanyang bagong team. At aalamin natin kung bakit hindi kaakit-akit si Jayson Tatum ng mga NBA fans. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video. Pero bago yan ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Kai Sotto nagpapakita ng consistency sa kanyang laro sa mga preseason games ng Alpha sa Japan B-League. In fact, nagiging automatic double-double machine na si Kai sa pagbabalik niya sa Japan. Napakaraming factors kung bakit napakalaki na ng improvement ni Kai. Nandyan ang paglaki ng kanyang katawan na nagbibigay sa kanya ng lakas ng katawan, something na na-take advantage niya ngayon. Malaking factor rin na galing si Kai sa isang successful season playing sa Yokohama B Crusaders. At ang pinakamalaking factor ay ang tiwala na binibigay ng head coach at ng buong team sa kanya ng Koshigaya Alphas na kung saan ginawa siyang main man ng team. Very evident sa laro ngayon ni Kai na very relaxed na siya at hindi natakot na magka-error. Lumalabas na ang kanyang natural na mga galaw katulad ng isang play na ito. Nakitang-kita mo na nag-enjoy na si Kai without thinking too much. So in other words, ay napakataas na ng kumpiyansa ngayon ni Kai sa kanyang laro. Knowing fully na kahit ang mga higante ng Europe ay kaya niyang dominahin. How much more ang mga teams ng Japan na relatively shorter and weaker compared sa national team ng Latvia, ang ranked 6th team in the world. Plus the fact na lumalakas na ang katawan ni Kai at napakalaki pa ng tiwala na binibigay ni Coach Anzai sa kanya. Without a doubt, ito na ang pinaka-crucial na season ni Kai that will dictate kung makakapasok ba siya sa NBA next summer o hindi. Nakasalalay kasi sa isang dominating season ni Kai Sotto sa Japan B-League ang kanyang pag-alagwa patungong NBA. Kung hindi man niya madominate ang Japan, ay siguro we have to accept the fact na mahina talaga si Kai. Pero in the event na idomina niya ang Japan, ay siguro it is just right to say na mas lalaki ang chances ni Kai na matutupad ang kanyang NBA dream. At balitang NBA naman, ang tunay na dahilan kung bakit madalas na binaliwala ng mga NBA fans itong si Jayson Tatum ay dahil hindi siya pasok sa imahe na inaasahan ng maraming NBA fans. Si Jayson Tatum ay isang NBA champion. Tinulungan niya ang Boston Celtics na may angat ang kanilang ika-8th banner sa kasaysayan ng prangkesa noong 2023-24 season. Pero hindi ito ang kwento na pinagtutuunan ng pansin ng mga tao. Bagamat 3 sunod-sunod na beses siyang napabilang sa All-NBA First Team at naging cover athlete ng NBA 2K25 at Sports Illustrated, mas maraming tao ang mas entusado sa kanyang performance sa Team USA sa 2024 Olympics. Sa Paris Olympics, halos hindi nagamit itong si Jayson Tatum sa main rotation ng koponan. Ang kanyang jump shot ay hindi naging kasing tumpak mula pa sa simula ng playoffs. Kaya't hindi siya nasa tamang posisyon upang maglaro ng off-ball role habang sina LeBron James at Stephen Curry ang nanguna sa ball handling duties. Ang dalawang salik, ang shooting slump ni Jayson Tatum at ang kakulangan ng court time sa Team USA ay nagbunga ng negatibo at close-minded view tungkol sa kanya. Sa pinakaugat, ang lahat ng mga usapin ay bumabalik sa katotohanan na si Jayson Tatum ay hindi ang uri ng superstar na gusto ng mga NBA fans.
Binabaliwala ng NBA fans si Jason Tatum dahil naglalaro siya ng team basketball at hindi siya ang typical na heliocentric superstar na hinahanap ng mga fans. Well, tingnan natin sina Anthony Edwards, Luka Doncic at Shai Gilgeous-Alexander. Sila ang ilan sa mga pinakasikat na manlalaro sa liga at ang buong opensa ng kanilang mga kupunan ay umiikot sa kanila. Madalas ang mga panalo at talo ay nakasalalay sa kanilang individual na kahusayan. Pero sa kabila ng lahat, mahirap manalo sa ganitong paraan sa pinakamataas na antas. Well, tingnan mo lang si James Harden. Si Jason Tatum sa kabilang banda ay mas nakatuon sa team dynamics at yan ang dahilan kung bakit hindi siya madaling mapabilang as superstar sa mata ng mga fans na mas gusto ang mga mas dominating style of play. Noong simula ng kanyang karera, naglaro itong si Jason Tatum sa paraang gusto ng mga fans bilang isang score-first player. Ngunit sa mga nakaraang season, nag-evolve ang kanyang laro. In-embrace niya ang mga mas team-oriented na basketball at sa tulong ni Brad Stevens, nabuo ang isang malakas na kupunan sa paligid niya, isang aspeto na madalas hinuhusgahan ng mga tao laban sa kanya, kahit na ito ay resulta ng mahusay na team building. Ang mga fans ay naaakit sa mga flashy na galaw, mga highlight reel dunks, ankle breakers at game-winning shots. At itong nakaraang season, ilan lang sa mga ito ang nakita mula kay Jason Tatum. Pero nanalo sila ng mga laro. Ang kanyang kahandaang sumunod sa team-first mentality ay nakatulong sa Boston Celtics. Sa 2024 postseason, bumaba ang kanyang shot attempts per game sa pinakamababa sa huling 5 taon. Kinuha rin niya ang pangalawa sa pinakamababang bilang ng 3-pointers per game sa parehong panahon. Ngunit nag-average siya ng career high sa assists per game at naitala ang kanyang pinakamababang turnover per game sa nakaraang 5 taon. Bukod pa rito, hindi rin siya umaayon sa stereotype ng heliocentric play at hindi rin siya kasing charismatic na tulad ni Luka Doncic, Anthony Edwards at Shai Gilgeous-Alexander. Habang si Luka Doncic ay kilala sa trash talk sa court, si Anthony Edwards ay nagpapakita ng kanyang personalidad sa media at si Shai Gilgeous-Alexander ay merong natatanging aura na laging nakakaakit sa spotlight. Well, si Jason Tatum naman ay mas tahimik at nananatili sa likod ng mga eksena.